Hinamak na manugang. Kabanata 15. Natigilan si Megan Lewis nang marinig ito. Bigla siyang napatingin kay Lewis Mingkon. Nagpanik din si Lewis Mingkon. Akala niya noong una ay hindi siya matutuklasan. Sinong mag-aakala na malaman agad ito ng mga pulis na ganoon kabilas? Ano ang dapat niyang gawin? Ikakasal ngayon si Megan Lewis. Kung siya ay nahuli ng pulis, kung gayon ang nagawa ko para sa kanya ay napakasama. Habang si Lewis Mingkon ay nagpapanik, ang matandang ginang Lewis ay galit na sumisigaw, "Mingkon Lewis, ano ang nangyayari?" Nagmamadaling sinabi ni Lewis Mingkon, "Nay, hindi ko rin alam." Sumigaw si Old Lady Lewis, "Tanga! Nagsisinungaling ka ba sa akin? Sabihin ko lang sayo, ngayon ang araw ng kasal ni Megan Lewis. Ang mga tao sa pamilya Wang ay darating na maya-maya. Kung si Megan ay nahuli ng pulis dahil sa iyo, papalayasin kita dito sa Lewis family." Nang marinig ito ni Lewis Mingkon, natakot siya kaya nanlambot ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sabay sabi at patuloy na nakayuko. "Nay, nagkamali ako. Nay, pasensya na. Kailangan kong makaipon ng pera kaya nawala sa isip ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito." Galit na galit si Old Lady Lewis at sinabi sa pulis, kasamang pulis, "Itong sasakyan ay hindi binili ng apo ko. Biktima din ang apo ko na hindi ko alam ang tungkol dito. Ang kotseng ito ay binili ng anak ko para lukohin kami. Kung gusto mong mahuli ang isang kriminal, siya ang hulihin niyo." Narinig rin ng pulis ang buong kwento at agad na binitawan si Megan Lewis. Lumapit siya sa gilid ni Lewis Mingkon at pinusasan, sinabing, "Inaaresto ka namin. Sumunod ka sa amin pabalik para makatanggap ng investigasyon." Hindi umiyak si Lewis Mingkon. Sa oras na ito, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos at nakasunod lamang siya sa pulis papunta sa sasakyan ng pulisya. Dinala ng police car si Lewis Mingkon at kasabay nito ay kinaladkad din ito ang modified Porsche. Sa sobrang galit ni Old Lady Lewis ay muntik na siyang atakihin sa puso. Umiyak si Megan Lewis hanggang sa masira ang kanyang make-up at sinabing, "Lola, malapit nang dumating ang mga tagawang family. Wala man lang akong disenteng regalo, ano ang dapat kong gawin?" Galit na sinabi ni Old Lady Lewis, "Sabihin mo lang sa young master mula sa Wang family na ang iyong regalo ay tumatawid pa rin sa customs at hindi may hahatid pansamantala. Ito ay tiyak na ihahatid bago ang opisyal na kasal." Labis ang pagkadismaya ni Megan Lewis ngunit alam na niya ang magagawa niya ngayon. Ibinuko ni Old Lady Lewis ang kanyang bibig sa oras na ito at sinabing, "Malapit nang dumating ang pamilya Wang. Kayong lahat, magsama-sama kayo. Talagang hindi natin maaaring ipaalam sa pamilya Wang ang tungkol sa nangyari ngayon. Naiintindihan ba ninyo ang lahat? Naiintindihan namin. Alam na alam ng pamilyang Lewis na hindi nila maaaring ipaalam sa pamilya Wang ang tungkol sa isang kaiyahiyang bagay. Hindi ba sila pagtatawanan at mamaliitin ng pamilya Wang?" Sa oras na ito, ibinaling ni Jane Lewis ang kanyang mga mata upang tingnan si Alex Dixon at nagtanong sa mahinang boses, "Paano mo nalaman na ito ay isang binagong kotse na binili na ilegal?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Base sa karanasan, ang first half at second half ay hindi isang sasakyan. Okay lang magsinungaling sa isang tanga na walang alam pero imposibleng magsinungaling sa eksperto." Nagulat si Jane Lewis at sinabing, "Hindi ko inaasahan na marami kang nalalaman." Sa oras na ito, ang nakatatandang kapatid ni Megan Lewis na si Mark Lewis ay tumakbo sa loob at sinabing, "Nandito na ang convoy ng pamilya Wang." Nasa labas sila. Ang matandang ginang Lewis ay nagmamadaling ngumiti at lumapit sa kanila upang salubungin sila. Napakabilis, sa kabilang sulok ng kalye, isang grupo ng mga mamahalin sasakyan ang nagmaneho palabas. Ang 8 sasakyan ay 3 milyong Bentley. Talagang mayaman ang pamilya Wang. Napakagwapo ni Young Master Wang, mukhang may kultura. Ang swerte talaga ni Megan. Nagtungo ang lahat sa pintuan ng Peso. Pagkababa ni Wang Yifeng sa sasakyan, mabilis na itinapon ni Megan Lewis ang kanyang galit at umakyat upang salubungin siya. Matamis niyang sinabi, "Baby Feng, nandito ka na." Umiti si Wang Yifeng at sinabing, "Baby, matagal ka bang naghihintay?
Habang sinasabi niya iyon, naglakad si Wang Yifeng papunta sa patio sa ilalim ng pagsalubong ng mga tao at sinabing, ikakasal ako kay Megan at nagdala ako ng ilang regalo mula sa bahay. Lola Liwes, kunin mo na. Lahat yan ay walang kwentang bagay. Lola Liwes, huwag mo na intindihin yan. Hindi ko gusto ang mga regalo. Napangiti si Lola Liwes na hindi maisara ang bibig. Para sa mga nakababatang henerasyon, sumugod na sila, gustong malaman kung anong uri ng mahahalagang regalo ang ipinadala ng pamilya Wang. Isang green water heart jade pendant mula sa Green Pavilion. Naalala ko na ang pendant na ito ay ibinebenta ng mahigit 400,000. Mayroon ding isang limited edition na handbag sa Green Pavilion. Ang isa sa mga ito ay higit sa 30,000 yuan. Isang set ng Tiffany na alahas, hindi na dapat bababa sa 100,000. Wow, sa napakaraming regalo, dapat ay higit sa 1,000,000 yuan ang kabuuan. Ang pamilya Wang ay talagang isang mayamang pamilya. 1,000,000 ang mga regalo, at sinabi pa niya ang lahat ng ito ay walang halagang maliliit na bagay. Ang nakababatang henerasyon ay sumigaw sa alarma. Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Lola Liwes. Ngunit si Megan Liwes ay medyo nanlumo sa kanyang puso. Noong una, gusto ni Wang Yifeng na bilhan siya ng 13,000,000 jade mula sa Green Pavilion, ngunit dahil nabigo ang negosyo niya sa Wanhao Company, binigyan niya siya ng regalong higit sa 1,000,000. Ito ay talagang isang malaking pagkakaiba. Pero kahit na ganoon, mas maluwalhati pa siya kaysa noong ikinasal si Jane Liwes. Nang makita si Jane Liwes at saka tumingin kay Alex Dixon sa tabi niya, napuno ng galit ang puso ni Megan Liwes. Bagamat hindi dahilan ni Alex Dixon ang nangyari sa sasakyan kanina, isinisisi pa rin ni Megan Liwes ang loob niya sa kanilang pamilya. Dahil si Alex Dixon ang nagdala ng kapahamakan. Sinadya niyang pumunta sa gilid ni Jane Liwes at sinabi sa kanya, pinsan. Our relationship has always been the best, sa mga oras na ikakasal ako. Binigyan mo lang ako ng murang kwintas. Mahilig akong gumamit ng pabor para maseklian ang sama ng loob ng ibang tao. Binigyan ako ni Yifeng ng 10 Gucci bag. Pwede kang pumili ng isa mamaya. Regalo ko para sayo. Mukhang nahihiya si Jane Liwes at nananahimik na lang. Pinsan, huwag mo akong intindihin. Hindi ako galit sayo. Alam kong hindi ito madali para sayo Jane, bago ang lahat, alam ko naman na kailangan mo ng pera para pakainin ang bayaw ko. Hahaha, natatawang pang-aasar ni Megan Liwes. Nakaramdam na naman ng hiya si Jane Liwes. Kumunot ang noo ni Wang Yifeng at lumingon kay Alex Dixon at sinabing, nakita ko na napakayabang mo sa Wanhao Company kahapon. Akala ko may trabaho ka. Hindi ko inaasahan na kailangan mo pa pala si Miss Jane para suportahan ka. Napatingin si Megan Liwes kay Alex Dixon na may halong pang-iinis at sarkastikong sinabi, may trabaho siya. Naglilinis at nagluluto siya sa bahay. Trabaho niya rin ang paghuhugas ng pinggan. Haha. Tumawa ng malakas ang lahat. Labis na napahiya si Jane Liwes at nagnanais na makahanap siya ng isang butas na mapagtatagwan. Tumango si Wang Yifeng at nag-isip, nagkataon na may bakanteng posisyon sa hotel ko na tagalinis ng mga kabeta. Kung gusto ni Mr. Dixon, maaari siyang pumunta at subukan. Ikaw ang bayaw ni Megan. Talagang hindi kita ituturing ng hindi patas. 10,000 a month ang sweldo mo, plus the commission. Ano sa tingin mo? Hindi niya inalok dito si Alex Dixon para sa magandang intensyon, ngunit para patunayan na ang basurang ito ay may kwalifikasyon lamang na magtrabaho para sa kanya. Nakangiting sabi ni Megan Liwes, Yifeng, ano ang komisyon sa paglilinis ng mga palikuran? Umiti si Wang Yifeng at sinabing, ito ang bilang ng serbisyo. Bibigyan ko ang bawat tao ng komisyon na 1 yuan. Tumawa ng malakas ang lahat. Nanatiling tahimik si Alex Dixon. Pagmamalaki ni Megan Liwes. Alex Dixon, huwag mong sabihing hindi ka namin inaalagaan. Sikat na sikat ang posisyon sa hotel ni Baby Feng. Umiling si Alex Dixon at sinabing, paumanhin, hindi ako interesado. Si Megan Liwes na may pagkadismaya, malinaw na wala kang anumang kakayahan, ngunit nagpapanggap ka pa rin na napakalakas. Hindi mo alam ang iyong mga limitasyon. Tumawa si Alex Dixon at tinanong siya ng pabalik, sino bang nagsabi sa'yo na wala akong kakayahan?
Anong kakayahan meron ka? Umisi si Megan Lewis at sinabing, sa harap ni Yifeng, ano ang dapat banggitin tungkol sa isang basurang tulad mo? Aling aspeto mo ang mas magaling kay Yifeng? Umiti si Wang Yifeng at sinabing, Megan, huwag mong sabihin yan. Tunay na mas magaling sa akin ang bayaw. Mas walang hiya siya kaysa sa akin. Ha ha ha, tama ka. Siya talaga ang pinakamahusay sa aspetong ito. Haha, sa palagay ko ay hindi siya magiging 1% na kasing husay ni Young Master Wang sa kanyang buhay. Nagtawanan ang lahat. Si Jane Lewis at ang kanyang pamilya ay nakaramdam ng hiya. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay hindi nagalit. Umiti siya at sinabing, huwag mong masyadong liitan ang tingin. Malayo pa ang lalakbayin. Bagamat meron mga tao ay tila napakayaman na ngayon, pero darating ang araw na mawawalan din ito ng pera. Ang ilang mga tao ay hindi gaano may karaming pera ngayon, pero baka bigla silang yumaman balang araw. Tinakpan ni Wang Yifeng ang kanyang tiyan at tumawa. Hahaha, tanga kang talunan. Marunong ka talagang mag-comfort sa sarili mo. Hahaha, ewan ko sa iba. Pero ang babong loser na katulad mo, hanggat nabubuhay ka, hindi ka yayaman. Napangiti ng mahina si Alex Dixon at hindi umimik. Sa loob-loob niya, naisip niya, dapat na malapit nang dumating si Sung Yuluo, di ba? Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas. Isa pang sasakyan. Ang daming luxury cars. Natigilan si Wang Yifeng. Tumingin siya kay Megan Lewis. Matagal nang dumating ang kanyang motorcade at ang mga regalo ay inilagay lahat. Sino ang bagong taong ito? Si Megan Lewis naman ay nagkamali at sinabing, Babe Feng, ikakasal pa lang tayo. Hindi pa kasalan. Bakit ang engrandi mo? Bakit ang dami mong pinadalang sasakyan para magbigay ng regalo? Umiti din si Lola Lewis at nagpuri. Young Master Wang, masyado kang magalang. Kasama mo si Megan. Nakahanap talaga siya ng mabuting asawa. Tuyong tumawa si Wang Yifeng. Wala siyang lakas ng loob na sabihin na hindi sa kanya ang kotseng ipinadala, ngunit labis siyang nagdududa sa kanyang puso. Umapit ang lahat sa labas ng pinto at nakita ang isang Rolls-Royce motorcade na tuloy-tuloy na nakaparada sa pasukan ng courtyard. Lumabas sa sasakyan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit. Oh my God, 18 silang lahat ay Rolls-Royce. Ang una ay isang limited edition na gold standard. Ito ay hindi hihigit sa 30 milyon. Ang presyo ng kotseng ito ay katumbas ng presyo ng 8 Bentley ni Wang Yifeng. Tama, higit ilang beses ang presyo ng sasakyang ito kaysa sa mga Bentley cars. Kung ganoon ang kaso, ang Bentley ni Wang Yifeng ay magiging basura. Saan nanggaling ang malaking shot na ito? Sunod-sunod na bumukas ang mga pinto ng 18 pintuan ng Rolls-Royce. 12 ng mga lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa magkabilang gilid ng mga pinto, nakatayo ng tuwid. Nakakabilib. Sa wakas ay dumating na si Sung Yuluo. Abangan ang susunod na kabanata.